bibigyan ng karangalan sapagkat ngayong araw po ito, kayo'y makakasama ninyo, walang iba kundi ang ina ng lungsod ng Quezon at ang talaga pong bigay sa amin ng pagkakataon para mabigyan ng hanap buhay ang mga taga-lungsod ng Quezon para po sa mga taga-Quezon City. Kaya po, ang ating pong butihing mayor ng Quezon City, walang iba kundi ang the Honorable Mayor Joy Belmonte. Magandang tanghali na po sa inyong lahat. Gusto ko lang pong magbigay tugay kay Sir Ayala, Dolly Ayala. Kilala po ba niyo si Alex Ayala? Yung tennis player po na laging nananalo ng maraming medalya para po sa ating bayan. Yan po ay pamangkin po ni Sir Dolly Ayala. At nais ko rin po mabigay tugay kay Sir Rico Meneses. At sila po ang ating makasamahan mula sa Joyride. But before that, gusto ko lang pong banggitin sa inyo for the record, hindi po ako may-ari ng Joyride. Hindi po sa akin yan, wala po akong shares dyan. Ako po ay naandito lamang sapagkat itong dalawang gentlemen na nandito ngayon, si Rico at si Dolly, ay inanyayahan nila ako dito para mapagmasdan at malaman kung ano ang ginagawa nilang onboarding para po sa inyo. At nais ko lang magpasalamat sa kanilang dalawa sapagkat syempre isa sa ating pangunahing layunin dito po sa lungsod ay madagdagan po ang mga pagkakataon para sa marangal na trabaho para sa ating mga mamamayan. At kayong lahat dito ay naandito na naniniwala din kayo na kapag tayo ay may trabaho, nakakatulong talaga tayo sa pamilya, komunidad at bayan, pero higit sa lahat, ang trabaho dapat malinis, marangal. Tama po ba? Ang pinagkakakitaan natin, dapat kumikita tayo ng tuwid na paraan. Kaya kinukondena natin lahat ng uri ng korupsyon dito sa Quezon City, pero lahat ng uri ng marangal na trabaho, yan po inaangat natin. At tayo po ay natutuwa sapagkat pinanggit po ni Sir Dolly sa akin kanina at ni Sir Rico na dito po sila nagre-recruit o nag-onboarding ng mga partner drivers both para sa dalawang gulong, mga motorcycle taxis at 4 na gulong. No? Bakit daw? Kasi tanong ko, bakit dito? Kasi marami pala sa mga kliyente ng Joyride ay uuwi sa Quezon City. No? Marami. Pero hindi naman ako nagugulat sa datos na yan kasi ayon sa ating informal census na isinasagawa sa Quezon City, umaabot na po sa 3.3 million ang mamamayan ng lungsod Quezon. 1/4 po ng Metro Manila ay taga Quezon City. At karamihan din po ng mga empleyado na nagtatrabaho po sa mga business districts sa Taguig at sa Makati at sa Ortigas, actually taga Quezon City. Kaya nga isa rin sa ating mga ginagawa ay pinapalawak din natin ang ating business district sa Quezon City para yung mga residente natin hindi na kailangan pumunta pa sa malayo para kumita para sa pamilya. But having said that, we are grateful for the jobs that are given to our people at ang kailangan ngayon nila ay makauwi ng ligtas sa kanilang mga pamilya dito sa Quezon City. Kaya naman, ako ay natutuwa dahil sabi sa akin ay isa sa kanilang strategy ay padamihin ang mga partner drivers na nagagaling sa Quezon City para alagaan din po natin ang ating mga mamamayan na taga Quezon City. Para siguraduhin po natin na makauwi sila na maayos at ligtas at payapa sa ating minamahal na lungsod. Kayong po lahat ay taga Quezon City po ba? Ayan. Kaya naman, happy ako, bagong taon, bagong buhay, bagong trabaho, bagong pagkakataon para sa ating lahat. Palakpakan naman natin ang Joyride for the opportunity to do us. And of course, I always want to stress that here in Quezon City, meron po tayong ordinansa, ang ating pong Road Safety Ordinance. Tayo po ang pinakaunang lungsod na meron yan because we would like to make sure that here in Quezon City, our streets are safe, our pedestrians are safe crossing these streets,
but our drivers are also good drivers, mabubuting mga tao, magagalang na mga tao, hindi pasaway sa kalsada, sumusunod sa mga patakaran ng ating mga batas, at nakakasigurado ang lahat na kapag sumakay sa isang sasakyan na ang driver ay taga Quezon City, makakauwi sila ng maayos at payapa. Tama po ba ako dyan? So we have that law, by the way. Sinusunod na ng marami. We have won an international award because of that ordinance. And we want to make sure that lahat ng mga partners natin sa Quezon City, including of course Joyride, observes road safety here, not just here, of course, everywhere, but most especially here in Quezon City. So I also want to say na marami tayong mga pasahero ngayon mahilig mag-social media, alam niyo yan, di ba? At alam din natin na kapag gumawa tayo hindi maganda at pinost ng ating mga pasahero, nagiging viral at naapektuhan lahat ng mga drivers na taga Quezon City. At ang lungsod din natin ay naapektuhan kasi nagkakaroon ng reputasyon ang mga driver ng Quezon City. Ito pala ang ugali. Kaya ang aking pong pakiusap sa lahat, sana po maging mabuting mga driver tayo, magagala, polite, at kapag kinausap din tayo ng mga pasahero natin, let's be respectful towards them. Kahit na mainit ang mga ulo po nila. Okay? Marami pong ganyan. Tandaan po ninyo, siguro itong mga empleyadong o itong mga sumakay sa atin na init ang ulo dahil sa mainit ng panahon o kaya may dinanas na hindi maganda, may gumising na hindi maayos. It is not about us. No? Mali na, kung sige, nilabas nila sa atin ang sama ng loob nila, ang galing nila, we are not supposed to take it personally. Hindi po yan personal, no? So tayo sana ang maging bright spot sa araw nila. So, lumait na ulo, nakasakay sa isang joyride, vehicle, kayo nakangiti, kayo ang magbibigay igaya sa kanila, kayo ang magbabago sa kanilang hindi magandang gising. Kaya ba natin gawin yan? At alam din natin na kapag may magandang experience ang mga pasahero, pinopost din nila yan. They also post it. Paano ko alam? Kasi ang dami lumalabas sa feed ko palagi. Either reklamo o papuri. At gusto natin, kapag joyride tayo, anong matatanggap natin sa mga pasahero? Papuri, di ba? Kaya yan ang pakiusap sa salamat, no? So hindi na ako papakahaba. Thank you po, Molly. Thank you po, Sir Rico, for giving opportunity to our true citizens na magkaroon ng pagkabuhayan at magandang kita. Lalo-lalo na ngayon, bagong taon. Sigurado ko, marami sa kanila ang New Year's resolution ninyo, magkaroon ng trabaho, di ba? O tumaas ang kita. O kaya makapag-provide ng mga kailangan ng mga anak, ang mga wish nieces, ang mga